Welcome back to our channel. In this video, pag-uusapan natin ano ba ang mga qualifications para ikaw ay makapag-loans ng SSS Calamity Loans. Lalo na ngayon na sobrang dami pong lugar na nagdeklara ng state of calamity. So, pinakauna, by the way, bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi updated sa ating mga panibagong videos naman kakailanganin nyo rin po in the future. So, pinakauna, dapat ay ang inyong lugar ay nagdeklara ng state of calamity. So, yung mga binagyo, ganun. So, kung hindi nagdeklara ng state of calamity, so hindi kayo makapag-avail ng calamity loan. Pero aside from that, marami din ang requirements. So, pinakauna, number 1, member must have at least 36 monthly contributions. Dapat ang isang miyembro ay may total na 36 months na contribution simula nung siya ay or nung ikaw ay nag-umpisang magpa-member sa SSS. Kahit sobrang tagal mo nang nag-start magpa-member, basta ang importante mayroon kang 36 months total contribution. Pero ang 6 na buwan out of 36, ang 6 months dapat ay naihulog mo sa loob ng nakaraang isang taon. So, halimbawa, ngayon ay August 2025. Dapat, July 2024 hanggang July 2025 ay nakapaghulog kayo ng 6 months. So, kahit napalaktaw-laktaw, basta importante may 6 months hulog kayo sa nakaraang sa nakaraang isang taon. Tapos, tandaan, dapat ang total contributions ay 36 months. Pangalawa, ang miyembro dapat ay nakaregister sa SSS online. Kung hindi pa po kayo registered or kung hindi pa kayo makapag-access ng inyong SSS online, so dapat ay gumawa po muna kayo. So, mabilis lang naman yan. Tapos, manood kayo ng mga tutorial videos, meron din tayo dito sa ating YouTube kung paano yan gawin. Dahil doon lamang sa SSS online account mo ka makapag-submit or makapag-apply ng calamity loan. Pangatlo, kailangan ang miyembro ay walang past due loan accounts. So, dapat wala kang loan accounts na past due at wala ka ring outstanding restructured loan. Anong ibig sabihin ng outstanding restructured loan? Yung restructured loan, yun yung programa ng SSS na ibinibigay doon sa mga may loan na sobrang tagal na at sobrang laki na ng penalty. So, ang restructured loan, yan ay programa kung saan mas magiging magaan ang pagbabayad ng isang miyembro para sa kanyang sobrang tagal na at sobrang laki na ng penalty na loan. So kung interesado kayo dyan, so isearch nyo lamang yan ang SSS Restructured Loan. Meron din tayo dito sa ating YouTube channel, pwede nyo i-browse. Next, member must not have been granted any final benefit. Ibig sabihin, para makapag-apply ka din ng SSS Calamity Loan, dapat ay wala ka pang na-file na final benefit. Ano yung final benefit? Example dyan ay ang pension. So, dapat hindi ka pa nakapag-start mag-file. So, member must not have been disqualified due to fraud committed against the SSS. So, wala naman sigurong ganun, di ba? So, dapat daw ay hindi kayo na-disqualify ng SSS dahil sa fraud or so, isa din sa mga requirements, ang SSS Calamity Loan ay para lamang sa 18 years old hanggang 65 years old. Tapos, employer of employed member must be updated in payment of contributions and loan remittances. Dapat, yung mga trabahante, dapat ang inyong employer ay updated sa pag-submit ng inyong or sa pag-remit ng inyong loan remittance at saka SSS contributions. So, dapat updated sila. So, yun lang yung mga qualifications para makapag-apply ng SSS Calamity Loan. So, isalin na rin natin yung kadalasang tinatanong hanggang kailan ba maaari mag-apply or makapag-avail ng SSS Calamity Loan. So, ito ay ma-avail lamang within 30 days simula nang magdeklara ang inyong lugar ng state of calamity. So, halimbawa, ngayon, August 1, ay nagdeklara ang inyong lugar na we are under state of calamity. So, yung pagdeklara talaga na i-publish sa newspaper, ganun. Yung official so kung nagdeklara August 1, so pwede kayo makapag-avail ng SSS Calamity Loan hanggang August 30. So, mga dapat tandaan para dire-diretso, para mas smooth ang pagproseso ng inyong SSS Calamity Loan. So, dapat
ang inyong member details ay updated sa inyong SSS online account, lalong-lalo na yung mobile number at saka yung home address. Kasi nangyari sa akin yan na na-restrict nila or na-reject nila yung loan application ko dahil hindi updated yung aking address at mobile number. Pero anyway, pwede ka namang magtungo sa branch para mag-request ng members data change. At also, kailangan ang inyong SSS online account ay may naka-enroll na disbursement account dahil doon nila ihuhulog ang inyong loan proceeds. So, kailangan niyo mag-enroll. Hanap kayo ng mga YouTube videos kung hindi niyo pa alam kung paano. So, pwede yung GCash, pero lately, yung GCash ay hindi available sa kanila. Pero before, pwede yun. Baka nagka-problema lang. So, ngayon hindi ko na-check ulit. Pwede yung mga bank accounts, kahit anong bangko, pwede mong i-connect. Pwede din kung mayroon na kayong mga UMID Pay, yung UMID card niyo converted into UMID Pay. So, yun na yung disbursement loan account niyo. Ang importante, dapat alam ng SSS kung saan nila ihuhulog ang inyong loan dahil kung wala, so hindi nila. Kasi dati, noong unang panahon, checky, di ba? Yung kapag naka-receive tayo ng loan, so naka-checky, so ngayon hindi na. So kailangan meron kang disbursement loan, disbursement account. Pero kung ikaw naman ay, I think sa mga employed, hindi kasi ako makarelate kasi I am home-based. So, nagbo-voluntary kasi ako sa SSS. Pero doon sa mga employed, so I think automatic yung ATM ninyo sa trabaho, di ba? Yun yung doon nila hinuhulog. So hindi ko alam. Pero I think kailangan nyo pa rin i-enroll sa inyong SSS online account. And that's all for this video. Sana po ay nakatulong sa inyo para masagot ang inyong mga katanungan tungkol po sa SSS Calamity Loan. So, dapat nakasubscribe kayo dito sa ating YouTube channel dahil gagawa pa rin po tayo ng mga karagdagang videos na siguradong makakatulong din po sa inyo.